magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Eto, magtatanghali na. Marami nasa bakasyon. Yung iba, nagra-rides. Ayan, so nandito tayo sa first week ng ating series, Chasing Carrots. Ayan, sorry, hindi ko kayo masyado makita. Nawala yung salamin ko. Ayan, so Chasing Carrots. Katulad ng sinabi ko last time, ang nai-imagine ko pag chasing carrots, isang donkey na merong stick, may tali, tapos merong carrots. Di ba? Parang kumbaga, unlimited yung paghahabol niya dun sa carrots na hindi niya maabot-abot. Tama? Parang ganun nangyayari. Kasi dito sa mundo na kinagagalawan natin, marami tayong tinatry abutin. Tama? Pero ang binibigay lang naman hindi naman talaga nakaka-fulfilled, hindi naman talaga nakaka-satisfy. Kung meron mang fulfillment, kung meron mang satisfaction, very temporary. Tama, very temporary. And ayaw natin ma-fall sa trap na yan, sa mga traps na yan. And yan yung pag-uusapan natin sa ating series. So excited na ba kayo? Yes, so ang ating topic is about fame. Okay, ano ba ibig sabihin ng fame? Ano ba sa Tagalog yung fame? Meron ba? Fame, sikat, kasikatan. Sino dito gustong sumikat? Wala? Wala bang content creator dito? Nagbo-vlogger? Lalo na nung pandemic, tama, biglang nag-usbungan yung daming gumagawa ng mga iba't ibang vlogs, tama? Lalo na nung nauso yung namamonetize yung sa Facebook Reels, di ba? Sobrang daming naengganyo. Sigurado ako, meron kayo kakilala personal nag-try. Sumubok hanggang ngayon, di ba? Hello mga katatay, hello mga kananay. Ayan, so kung ano na lang ginagawa nila. Pinopost nila. Kung anong sayaw na lang ginagawa nila for views and for likes. Tama? Tama, di ba? Siguro naisip mo rin, try ko nga rin, no? Yung iba kung ano yung almusal, kung ano yung tanghalian, kung ano yung gabihan, matutulog na lang, nagko-content pa rin. Nagko-content pa rin sila. So marami, nafo-fall sa ganong trap. They want fame. Gusto na lang maging famous. Sino bang hindi? Di ba? Lalo na kung meron kang craft na talaga matagal mo nang binibuild. Tama? Gusto mong maging famous, makilala doon sa craft na saan ka. Ano ba, musikero ka. Sino bang musikero na ayaw makilala ng kapwa niyang musikero? Di ba? Yes? Parang walang nag-yes Tama? Gusto yung makilala. Gusto natin maging famous doon sa craft kung saan pinili natin, saan tayo magaling. We want to be maging isa sa mga best. Tama? Gusto natin yan. At maraming tao, habol lang habol sa fame. Gustong-gustong sumikat. Bakit nga ba? May mga reason kasi kung bakit gustong-gusto ng tao ng kasikatan . Isang example dyan, gusto nila ng validation at acceptance. Tama? Pag nag-post sila sa social media, gusto nila maraming hearts, maraming likes, maraming viewers, maraming wow, good job. Di ba? Kasi sinisik nila yung validation and acceptance sa crowd. Minsan, merong yung mga, kumbaga, senyales. Ano ba yung sasakit yung tawag sa senyales? Sintomas pala. Mali, muntikan na. Ano? Sintomas ng totoong problema. Kasi minsan, kung bakit sila naghahanap ng acceptance and validation sa ibang tao, kasi hindi nila mahanap yon sa pamilya nila. Tama? Yung iba naman, they want power and influence. Kaya gusto nilang sumikat. Naalala ko dati, yung sa interview ni Kuya Kim. Yung reason niya kung bakit siya pumasok si Kuya Kim Atienza, no? Kung bakit siya pumasok sa showbiz, kasi gusto niya maging politician. Di ba? Kasi may mga tao gusto maging sikat, kasi gusto nilang power, gusto nilang influence. Ano pa? Gusto nilang pera. Tama? Luxury. Kasi syempre, sa panahon natin ngayon, pag may pera ka, marami kang endorsement. Kikita ka sa mga advertisements. Tama? Kung marami kang viewers, maglagay lang ng ads dyan, babayaran ka. Kasi marami kang followers. Tama? Yung iba naman, gusto magkaroon ng legacy. Alam niyo, wala namang mali sa pagiging sikat. Okay? Walang mali sa pagiging sikat. Ang sikat o ang fame ay parang pera. Di ba? Sabi, the love of money is the root of evil. Not the money, but the love of money. Neutral ang pera. Ganon din yung fame. Neutral din yan. Depende yan dun sa tao. Okay? Paano ko nasabi? Kasi ang fame ay maaaring ibigay sa atin ng Panginoon bilang gift, bilang blessing. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Tignan nyo na lang si Solomon.
Nung panahon na binibigyan si Solomon ng pagkakataon ng Panginoon na pwede niyang hingiin, ano hiningi ni Solomon? Wisdom. Tama? At talagang tuwang-tuwa ang Panginoon, ang Diyos, dun sa hinihingi ni Solomon. Sige, bibigyan kita ng wisdom, pero bukod doon, bibigyan kita ng riches at ng fame. Binibigay ng Diyos yan. Hindi yan mali. Tama? Hindi yan masama. Sino pa? Si David. Tama? Sikat. Nung time na natalo niya si Goliath, ano nangyari? Sikat siya. Sino pa? Si Abraham. Tinatawag ng karamihan na Father Abraham. Kasi lahat ng denomination, di ba? Majority ng denomination or religious denomination sa buong mundo. Sa kanya nang galing, Muslim, Kristiyano, Katoliko, Judaism, karamihan. Tama? Kaya sikat si Abraham. At sinabi, hindi naman talaga yung pangako ng Panginoon, no? Na mula sa kanya, marami. Marami. Si Jesus. Ilan ba yung specifically na kinuha niyang followers? Di ba? Onti lang naman. Pero kung titignan mo, ang dami naging followers si Jesus, more than 10,000. Sa panahon natin ngayon, pwede ka nang bayaran ni YouTube. 10,000 followers. Di ba? Marami ka ng views niyan. Kikita ka na. So, ibig sabihin nyo, hindi masama ang sikat. Hindi ang pagiging sikat. Hindi masama ang fame. Kailan nagiging masama yung fame? Nagiging masama yung fame o pagpursu ng kasikatan kapag ka nagiging self-centered ka na because of it. Di ba? Maraming na-fall sa ganun. Kala nila, hindi na sila babalik sa dati yung na pinagumulan. Tama? Sumikat na, nakalimot na kung saan sila nanggaling. Pride. Ano pa? Nagkakaroon ng distraction. Imbis na i-honor and i-glorify yung Panginoon, hindi na. Maraming maaaring maging reason kung bakit nagiging masama yung fame. Lalo na kung dinidistract nito tayo sa pag-glorify at sa pag-honor ng Panginoon. Walang problema sa fame. Totoo lang. Ang problema, kapag pinupursu natin yung fame more than God. It is the same thing din sa ibang bagay pa. Pera, career, achievements, success, kahit ano pang bagay na inuuna natin kaysa sa Panginoon, doon nagkakaroon ng pagkakasala. Doon nagkakaroon ng pagkakamali. Ano pa mga masamang epekto ng fame? Lalong-lalo na sa Hollywood, sa US, sa ibang bansa. Nagkakaroon sila ng mababaw na relasyon. Tama? Tingnan mo, kung merong isang mayaman na lalaki, kung sinong model yung papakasalan niya, anong gagawin ng model na babae? After a week? After 1 month? 2 months? Wala pang 1 taon, makikipaghiwalay na. Bakit? Kasi mayaman meron siya makukuha. Nakayamanan din. Superficial yung relasyon. Mababaw. Yun yung mga problema kapag sa sikat ka na Isa pa, stress and lack of privacy. Alam nyo ba na sa sobrang sikat ni David noon, na-stress siya? Nakakatawang isipin Search nyo sa Google. Kung hindi nyo pa nabasa yung 2 Samuel, 1 Samuel. Nung time na sikat na si King David sa lugar na nila, 'di ba? Sa Philistines, sikat na sikat siya. At hinahabol siya ni Saul. So, wanted si King David. Hindi pa siya hari noon, si David. Nagbaliw-baliwan si David. Alam nyo ba yon? Dahil sa sobrang kasikatan niya. Pumunta si David sa isang lugar para maghanap ng safe na zone kung saan siya pwedeng magstay. Kasi wanted siya dala-dala pa niya yung sword ni Goliath. Tama? So nakita niya na nakilala siya ng mga tao at dadalhin siya dun sa hari. Ang ginawa ni King David, nagbaliw-baliwan siya. Diba? Tulo-tulo yung laway. Diba? Scratch niya yung mga doors. Diba? Talaga nagbaliw-baliwan siya para lang hindi siya mapatay. Nakakatawa nga yung sinabi ng hari doon Lalo sabi ng hari, kulang ba ng baliw sa bahay ko para dagdagan nyo? Di ba? Kaya ang ginawa nila kay David, hinayaan lang nila. Imagine that, nakaka-stress, tama? Ikaw pumatay kay Goliath, naging hero ka. Tama? Tapos, kailangan mo magbaliw-baliwan para hindi ka mapahamak. Minsan, may mga tao na hindi nila kayang i-handle yung kasikatan, yung pagiging famous.
at talagang nakakasira minsan ng kokote, diba? Ng utak. Ayan, hindi nila kayang i-handle. Pero isa sa ito yung isa sa mga marami sa mga senyales, tama, ng mas deeper na sakit. Katulad ng tinatawag nating validation and acceptance. And most people naghahanap ng validation and acceptance mula sa ibang tao. Dalawa lang ang epekto, no? Kaya sa atin, gusto ko itong i-emphasize kasi marami nang magiging magulang sa atin. Marami na dito mga susunod ng ikakasal. Ako, parent na rin ako. Meron din rin akong anak. Tama? And the same thing din sa inyo in the near future. Tama? And kung bakit merong mga tao hinahanap na rin kanilang validation and acceptance sa ibang tao, it is because hindi nila hinahanap sa kanilang pamilya. Tama? Hindi nila hinahanap yun sa kanilang pamilya. Instead na magbigay o mag-develop ng isang environment kung saan mag-flourish yung kanilang anak, anong ginagawa nila? Ito, pressure. Dapat ganto ka. Dapat ganto yung gawin mo. Tama? Anong nangyayari dun sa bata? Sa anak? Anong ginagawa nila? Dalawa lang. Una, anong gagawin? Magre-rebelde. Sisirain yung buhay. Bilang gante sa anak, sa pamilya, sa magulang niya. Yung isa naman, magiging overachiever. Kasi minsan may mga achiever na dahil sa pressure ng magulang, hindi laging enough. Tama? Kung ano yung binibigay ko yung mga achievements ng anak. So ano nangyayari? Achieve ng mas malakas, mas mataas. Hindi na satisfy yung magulang, naging overachiever. Pagtanda, daladali nila, wala silang magandang core memories ng kabataan nila. At dadalhin nila yun sa kanilang anak. And yung cycle ay patuloy na mangyayari. Nakakalungkot isipin na maraming magulang na kinukumpara lagi nila yung anak nila sa ibang anak. Don't do that, please. Pwede ba? Huwag natin gagawin yun sa mga magiging anak natin. That you will compare your son, your daughter sa iba kasi ganito siya. Bakit siya ganun? Kung kaya mo rin. Don't be like that. Okay? Don't be like that. So, ang gagawin nila, hahanap sila ng validation and acceptance sa ibang tao. They will pursue fame. Na yun na lang yung gusto nila. They want to feel good. Di sila secured sa kanilang sarili. One time, meron akong na-experience na ganyan, very overachiever na bata. Before pandemic, nandito siya sa City Light. Though one time lang siya umattend. Nilabas ko siya, kumain kami sa labas, dyan banda, at nag-usap kami. Unang-una, very interested ako sa kanya kasi, wow, magaling, matalino. Every time na nagsasalita siya, ano yung achievement niya last week, last year, wow, magaling ka, matalino ka. Hanggang sa yun na lang ang lagi niya sinasabi, yung achievement na lang niya. Mula sa pagka-interested, na bad trip na ako. Kasi puro achievements na lang yung pinagmamalaki niya. Ako naman, yes, wow, good, nice, good job. Puro ganun na lang sinasabi ko. Achievement pa rin, yung kinikwento niya, wala kaming pag-usapan. Mula sa pagka-interesado hanggang sa pagka-bad trip, mabilis na punta sa pagkaawa. Kasi kahit hindi niya sa akin sabihin, yung family background niya, alam ko yung nangyayari. At nakakaawa talaga. Alam mo, nabalitaan ko na lang, hindi siya nakapagtapos, maagang nagkaanak, maagang nagkaroon ng pamilya, maagang natigil yung kanyang pag-aaral. Kahit gaano pa siya katalino, daming achievements, walang nangyari. But I was able to share the gospel to him, though hindi siya nag-accept. No? So tayong mga magulang and future magulang, meron tayong malaking responsibility sa mga magiging anak natin. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga magulang natin, baka hindi sila informed. Pero sa panahon natin ngayon, we are already informed at wag na natin gagawin sa magiging anak natin. So develop environment kung saan secure yung mga anak natin. Kasi pag lumabas yan, for sure, mabubuli yan sa labas. Naranasan ko mabuli sa labas. Classmates, kaibigan. Wag nasa school yan, baka mabuli pa ng teacher. Naranasan ko rin mabuli ng teacher. Ngayon, kung hindi ako secured sa bahay, wala akong tatakbuhan kung saan ako ay safe, nako, masisira yung utak ko. Totoo yan.
That's, psychological damage yan na dadalhin hanggang pagtanda. Okay? So, kailangan tayo, mga future magulang, kailangan natin gumawa ng environment kung saan secured yung mga anak natin. Hindi yung tipong mas gusto nila yung kabarkada nila, yung tropa nila, kesa sa atin. They will always find acceptance, validation, and love sa atin. Okay ba yan? Yes? Kasi doon papasok yung paghahanap nilang validation and acceptance sa iba. Doon nila mas gusto kong purso na lang yung fame kasi hindi nila nakuha sa sarili nilang tahanan. Now, ano ba yung tama, Pastor James? Ano ba ang dapat? Kasi sabi niyo sa amin, hindi naman masama yung fame. Pero sinabi mo rin sa akin kasi sinabi mo sa akin yung mga pangit na maaaring or possibilities na pangit na epekto ng fame. Ngayon, Pastor James, dapat ko bang isik ang fame? Sabihin ko sa inyo, Kristiyano, wag. Wag mong isik ang fame. Wag mong isik ang pera. Wag mong isik ang achievement. Ang success. Iyan ang sasabihin ng mundo sa'yo. Tama, mag-focus ka dyan sa goal mo, etc., etc. Pero kung alam mo kung saan ka dapat mag-seek ka sa pag-glorify at pag-honor ng Panginoon. Paano mo gagawin yon? By doing your best sa iyong craft. Kung nasaan ka, sa trabaho ba yan, sa pag-aaral ba yan, bilang anak ba yan, bilang pamilya ba yan, bilang businessman ba yan, do your best. And yung audience mo, dapat ang Panginoon, hindi para sa iba. Amen? Papasok pa rin dyan yung question eh. So we need to ask these questions para ma-diagnose natin kung ano ba yung motibo natin sa buhay. Unang question is, who are you representing? Who are you representing? Sabi sa 2 Corinthians 5:20, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Sabi sa 2 Corinthians 5:20. Ngayon, tanong mo yan sa sarili mo, sino yung nire-represent mo? Nire-represent mo ba yung sarili mo? Nire-represent mo ba yung families, yung pangalan ng iyong pamilya? Ano ba yung nire-represent mo? Ano ba yung identity mo? Tayo bilang isang Kristiyano, our identity is in Jesus. Na kay Kristo. So dapat tayo, bilang ambassador ng Panginoon, siya dapat yung ating pine-present. Siya dapat yung nakikita sa buhay natin. Kasi maraming tao, tama, gagawin nila ang lahat para i-present yung kanilang sarili. Gusto nila sila yung pinaka-top, pinaka-the best, mostly, ng mga tao sa kanilang craft na gustong ma-achieve. Kasi nga sa pag-aaral sa mga Olympics, ganyan, mas masaya yung bronze medalist kaysa sa silver medalist. Totoo lang. Kasi yung silver medalist, isang step na lang gold na siya. Pero mas fulfilled and satisfied pa yung naka-receive ng bronze medalist. Kasi at least, di ba, sumabit. Binigay niya kasi yung best niya. At kahit hindi siya yung gold, kahit hindi siya silver, sobrang saya siya. Kasi nakita niya yung resulta nung kanyang trabaho. So, who are we representing? Is it yourself? Lagi mo binibida kung sino ka, achievements mo, yung sarili mo. Sa isang conversations ba, laging puro I, puro yung salitang me, puro ako. Naalala ko niyan dati, gayon may experience ako meron akong bahay na ayaw puntahan Kasi pag pupunta ako sa bahay na yon, sigurado, yung kwento last week, last year, last 2 years, yun na naman kikwento niya about himself. Di ba? Achievements niya, ito na naman tayo. Di ba? Iniiwasan ko yung bahay na yun Who are we representing? Kanino ba yun? Mamaya, bubulong ko sa'yo. Who are we representing? Sarili mo ba? Achievements mo ba? Ang binibida mo lagi? Success mo ba? Ang binibida mo lagi? Yung kaya mo bang gawin? Yung skills mo ba? Yung mga trophies mo ba? Yung mga medals mo ba? Hindi dapat. Dapat ang lagi nating nire-represent, walang iba kundi ang Panginoong Jesus.
Paano natin i-represent ang Panginoong Jesus? I-represent natin yon by what? Sa ating actions. Tama? Sa ating actions. I-exercise mo yung tinatawag na fruits of the Holy Spirit. It is written in the Bible, in the Word of God. And yung mga fruits na yan, it should naturally come out sa atin. At yun yung nakikita. That's how we represent Jesus. Amen? Amen. Pangalawang question, whose approval matters most? Yan. For we speak, sabi sa 1 Thessalonians 2, 4 and 6, for we speak as messengers, approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is what? To please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. As for human praise, we have never sought it from you or anyone else. Sabi yan ni Apostle Paul. Sino ang audience dapat natin? Panginoong Jesus. Paano mo ginagawa yan, Kristyano? Paano mo ginagampanan yan? Sino madalas nagfe-fail sa na-glorify o ang maging audience niya ang Panginoon? Anong klaseng tao yung madalas nagfe-fail dito? Mga people pleaser. There's nothing wrong with being a people pleaser. Kasi talaga naman, syempre, i-please natin yung parents natin, di ba? Please natin yung mga anak natin, i-please natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin. Tama lang natin na i-please. Pero hindi lahat dapat kung ano yung gusto nilang makita, to the point na dinidiktahan nila yung buhay natin para lang ma-please natin sila, gagawin natin. Kasi may mga taong ganun. They will do everything to please yung kanilang parents, yung kanilang boss, di ba? Bakit mo ba piniplease yung boss mo? Siyempre, di ba? Promotion. Bakit mo ba piniplease yung parents mo? Siyempre, di ba? Dagdag baon. Bakit ba? Tama. So sino ba yung kaninong approval ba yung nagmamatter most sa iyong buhay? Asawa mo ba? Anak mo ba? O ang Panginoong Jesus? Alam nyo, maraming tao, nagdadasal sila lagi, Panginoon, ano yung will ninyo sa buhay ko? Alam nyo, ang goal mo bilang isang Kristiyano, malesen yung paghingi mo sa Panginoon kung ano yung will ng Diyos sa buhay mo. Doon mo malalaman na talagang inline ka sa Panginoon pag nabawasan na yung frequency ng pagtatanong mo sa Panginoon na, Panginoon, anong will ninyo sa buhay ko? Pag inline ka sa Panginoon, mababawasan yun. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi mo na kailangan tanungin ng Diyos, alam mo na yung makakapag-glorify sa Kanya. Alam mo na kung ano yung pipiliin mo. Pipiliin mo kung ano yung makakapag-honor sa Kanya. Ano yung makakapag-please sa Panginoon. Tama? Kasi sabi sa Biblia, honor your parents. Kaya lang dati, nung pumunta ako dito sa City Light, di ako binibigyan ng pamasahe, huwag daw akong pumunta eh. Paano kung in-honor ko siya? Di wala ako dito. Kung hindi ko pinili yung Panginoon, di wala ako dito. Tama. Nagbabasa ako ng Biblia, sabi ng nanay ko, mababaliw ka dyan, marami nang nabaliw dyan. Di mo na ako nabaliw. Kung tinry kong i-please yung magulang ko, hindi ako nagsasalita sa harapan ninyo. Tama. Recently lang, nung bago kami ikasal ng JM, magulang ko, sabi, dito kayo tumira sa bahay. Sa side naman ni JM, dito kayo tumira. Kung ipiplease ko yung parents ko, ipiplease ko yung parents niya, anong mangyayari sa aming dalawang mag-asawa? Wala kaming freedom. Pero yung sinabi ng Biblia, kailangan hiwalay, separated. At nagkaroon pa na mas magandang benefits. Kasi nung umalis kami sa bahay, mas lalo kami naging close sa parents namin. Kasi every time na mag-meet, ang daming mapag-uusapan. Tama? So if we are going to always try to please yung ibang tao, nako, huwag ganon, Kristiyano. Piliin natin kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung honorable and nakakapag-glorify sa Panginoon. Lalo na pag sa business, nako, naalala ko dati, no? Sa una kong trabaho, may nag-o-offer sa akin, wag mo na akong bigyan ng resibo. Cash na lang. Siyempre, pag resibo, tama, makikita ng boss. Yung kita, pupunta saan? Sa boss. Kasi may resibo eh. Inoferan ako, sabi, wag mo na, gawin mo na lang to. Wag mo na akong bigyan ng resibo, ibibigay ko na lang sa'yo. Walang nakakakita. Di ba? Walang nakakita. Siguro kung ipiplease ko yung sarili ko, nako, matagal na ako nakapagnakaw
ng malaking halagang pera. Sobra. So, lagi nating hanapin yung approval ng Panginoong Jesus, ng Diyos. Minsan, di mo na kailangan tanungin kung ano ang will, kung ano yung tamang choice. Basta nakakapag-glorify sa Panginoon, nakakapag-honor sa Panginoon, do it. Naalala niyo si David, no? Kung mababasa niyo yung 1 Samuel and 2 Samuel, kung paano siya hinahabol ni King Saul, at maraming beses na merong opportunity o pagkakataon si David na patayin si Saul. Pero anong ginagawa ni David? Hinahayaan lang niya mabuhay si Saul. Alam mo kung bakit? Because of his conviction. Kasi appointed king eh. Diyos ang pumili kay Saul. Bakit ko papatayin yung appointed king na Diyos mismo ang pumili? Pero maririnig natin kung paano siya sinusulsulan nung grupo niya, nung team niya, ng mga followers ni David, patayin mo na si Saul. Kung si David, tinry niyang i-please yung mga tao na yon, nako, hindi niya mag-glorify at ma-honor ang Panginoon. Nagkasala siya kasi siya mismo ang pumatay kay Saul, the appointed king. Pinili mismo ng Panginoon. Pero hindi yun nangyari. Hindi naman nagtanong Panginoon si David sa Panginoon eh. Panginoon, opportunity na ba to? Papatayin ko na ba to? Hindi naman siya nagtanong eh. Alam na niya instantly na hindi dapat niya kailangan patayin. Alam na niya instantly kung ano yung will ng Panginoon. Yung tamang choice. Always seek the approval of God. Okay lang ba yun? Amen? Yes? Ang pinakahuli, sabi sa Psalms 115, verse 1, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Recently lang, di ko alam kung very timely, no? Ewan ko nabasa niyo ito sa social media, na merong isang tao nag-post sa kanyang My Day ng kanyang achievements. Nakalimutan ko na specifically kung achievements ba yun o ano. Then meron nag-chat dun sa kanyang My Day. Wow, glory to God dahil binless ka. Di ba? Sino nakabasa niyan? Ako lang? Oh, meron isa. Nakakalis go. Ayan, catch up tayo dyan. No? Joke lang. So, sabi nung isa, na nag-comment or nag-send ng message dun sa reels na yun or whatever, achievement. Grabe, praise to God. God bless you. At sana bigyan ka palalo ng Panginoon ng blessings. Ano ba naman, ang reply nung isa, ungrateful. Hindi yan galing sa Panginoon. Di ko na alam exactly ha. Hindi na yan galing sa Panginoon. Galing yan sa aking work. Galing yan sa aking trabaho. Sa kasipagan ko, sa aking hard work, ang sabi niya. Ang pinakamalaga at importante, kanino napupunta yung glory and honor ng ginagawa mo? Dapat laging sa Panginoon. But to your name be the glory because of your love and faithfulness. Every achievements, success, fame, pera, or money, or riches na binigay sa iyo ng Panginoon, ibigay mo yung credit niyan sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Alam nyo, meron akong i-share na story sa inyo mula sa personal experience ko. Alam nyo kung bakit? Ang fame, ang success, achievement, hindi mo kailangan ipurso yan. Hindi mo kailangan ipurso yan kasi natural na hahabulin ka niyan. Baliktad. Hindi dapat yung fame, success, pera ang hinahabol natin. Dapat yan yung humahabol sa atin. Paano tayo hahabulin yan? Paano tayo hahabulin yan? Mahabulin tayo niyan if you glorify and honor God. And paano mo ma-honor and mag-glorify ang Panginoon? By giving out your best for Him. Sa trabaho mo, give your best at ang audience mo hindi yung boss. Hindi dahil gusto mo maging top performer, hindi dahil gusto mo maging mataas ang incentive, pero ibigay mo sa Panginoon Diyos. Alam mo, yung fame, kasikatan, pera, ikaw ang hahabulin. Hindi ikaw yung maghahabol sa mga bagay na yon. Seek mo yung glory and honor na para sa Panginoon by doing your best. Yung salitang best, that's very subjective eh.
Totoo, very subjective. Di mo yan ma-measure. That's very subjective. Kasi, yung best ko ngayon is better than my best 5 years, 10 years ago. That's very subjective. Iba-iba yan. So, paano natin mailalabas yung best natin? By competing with our own self. By competition. Makipag-compete ka sa former self and present self mo. By being better every day, each time. Lagi. Tama? And ang audience mo, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya, sa Kanya lahat. Sa Kanya ang credits. Para sa Kanya. Worship Him. Sa pag-aaral mo, bigay mo yan sa Panginoon. Business, bigay mo sa Panginoon. Career mo, bigay mo sa Panginoon. Lahat ibigay mo para sa glory ng Panginoon. And do your best. Yung una kong trabaho, share ko lang, kasi isa akong malaki yung title, no, pero hindi siya malaki. Kasi startup company. Alam niyo, pag startup company, pwede ka mag-CEO agad eh. Di ba? Pwede ka agad, vice president ka agad eh, no? So, naging project coordinator ako. First job ng isang startup company. Siyempre, sobrang saya, no? Kahit ang liit ng sahod, di ba? Saya. Kasi kahit wala akong gawin, kumikita ako eh. Totoo lang. Kahit wala akong project, pinapasahod ako. Kahit wala akong gawin buong araw, pinapasahod ako. Pag nagkakaroon ng project, sige, deploy. Sige, permit. Sige, singil. Ayan. Pag merong tatawag, sige, kausapin. Bigay ako ng presyo, ganyan, etc. Hanggang sa, bigla lang akong sinampal ng katotohanan ng Panginoon. Bakit ang tamad-tamad mo, James? Satisfied ka na sa ganyan, hindi mo binibigay yung best mo. Alam kung paano pinasampal sa akin ng Diyos na hindi ko binibigay yung best ko? Yung mga skilled na tao ng kumpanya, na nakaasa sa kumpanya, pag walang project, wala silang sahod. Ang hirap tignan sa mata, kapag nandiyan sila, knowing 2-3 beses lang sa isang linggo, silang may pera. Kasi doon lang sila merong trabaho. Kasi kulang yung kliyente na pumapasok. Sorry Panginoon, baka kasalanan ko. Baka hindi ko binibigay yung best ko. Talagang sinampal ako ng Panginoon. Pag pumapasok minsan sila sa pinto, hindi ko matignan sila directly sa kanilang mata, knowing na nagugutom yung pamilya nila. Grabe yung burden bigla eh. No, nakaupo lang sa office, nood ng Netflix, inaaksay ako yung internet bandwidth ng kumpanya, yeah? Tapos kumikita, tapos merong pamilya nagugutom dahil sa, alam niyo yun, mediocre na serbisyo na binibigay ko. I pray to God, Panginoon, use me. Bigyan niyo ng trabaho consistently yung mga tao nito, maging blessing yung kumpanya sa kanila. Magkaroon sila ng trabaho, hindi sila magkukulang. So, I did my part. Talagang hanggang sa pag-a-advertise ng ang tawag mo rito, ng serbisyo na pinapresent namin. Premium dapat. Pag sinearch ko yung mga keywords, kailangan number 1. Pag hindi number 1, pag nasa pang-5, pang-4, pang-3, tinatawagan ko yung kumpanya, dapat number 1 kasi nagbabayad ako. Kinukulit ko talaga, I did my best para magpunta kami doon sa number 1. Every time, uso pa na yung OLX eh. So doon ako nag-advertise before. So, lagay ko doon, babayaran, isa-search ko, pagka hindi pumunta sa number 1, doon sa search list, tatawagan ko, kailangan number 1 lagi. I did my best, I did my part. Para magkaroon ng kliyente. Kinukulit ko talaga. Hanggang sa may mga bagay akong serbisyo na nilibre, etc. Hindi ko napapalakihin pa, no? Hindi ko napapalakihin pa kasi mahabang storya. But every time na merong kliyente, meron akong wrong or maling ginagawa sa former process, and every time na may bago, improve hanggang sa nakakat yung process na ibibigay namin yung best namin. After ilang months, ang na-handle ko na kliyente, alam nyo kung ano? Dati, puro residential, mga bahay-bahay lang, mga kondo-kondo lang. Dumating sa time na hindi ko na tinatanggap kasi lumipat kami ng commercial. Ang mga kliyenteng naalagaan ko before, Coffee Bean, Raminagi, Pizza Hut, mula south hanggang north, hindi nawala ng trabaho yung mga tao. But just by giving out my best.
binigay ng Panginoon yung panalangin ko. Yun din sa atin mga Kristiyano, ano? Siguro tinatawag ka ng Panginoon ngayon para ibigay mo yung best mo para sa Kanya. Ano ba yung best na hinihingi sa iyo ng Panginoon? Ask yourself, nire-represent mo ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Ask yourself, kung kaninong approval ba yung nagmamatter sa buhay mo. Approval ba ng Panginoon? Si Diyos pa ba ang audience mo? Kasi kung hindi, this is the right time para i-realign mo yung puso mo pabalik sa Kanya. Fame, success, pera, hahabulin ka niyan if you do your best. Dumating sa punto, hindi na ako nag-advertise, to be honest. Kasi kung mag-advertise pa ako, lunod na ako. Tinigil ko na. Non-stop, kahit walang advertisement, dire-diretso. Maraming pamilya ang na-bless. Success, fame, achievements, hindi dapat yung inahabol natin bilang isang Kristiyano. Kundi yung mga bagay na nakapag-glorify, nakapag-honor sa Panginoon. And by doing our best. Iyain ko bawat isa na pumikit.